Topic ngayong umaga. Ang ating pong text at napasahin po sa akin ay ang 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. Sige po, basahin po ninyo ang... sabay-sabay na lang po natin basahin. Ang 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. Okay, ready now? Read. O hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos? Sarili, verse 20. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Tayo po muna manalangin. Panginoon namin Diyos na mapangyarihan sa lahat, magandang umaga Panginoon. Salamat po sa biyaya pong muli ng buhay. Ganoon din Panginoon sa higit sa lahat, sa kaligtasan pong hindi nawawala Panginoon. Sa biyaya Panginoon na kami po ay mayroong araw ng Sunday, na kami po ay nagkakatipon-tipon umang sumamba Panginoon, na kahit kami po ay meron naman pong privately at everyday pwedeng sumamba, pero kalooban niyo po Panginoon na kami magkasama-sama upang kayo po ay aming sambahin at alalahanin, mga pagpahinga Panginoon, patuloy namin maalala ang inyong kabutihan Panginoon. Dalangin namin na inyong malawak na pagkilos, pagpapaunawa Panginoon sa inyong lingkod, ilagay niyo po ako sa inyong likuran, kayo po ang tuloy na magsalita. Ilayo niyo po sa akin ng kapurihan, kayo po ang patuloy na mataas Panginoon. Ganoon din Panginoon sa bawat isa pong makikinig sa mga members and bisita sa online and on-site Panginoon ngayong umaga. Sa pong pastor din sa gawain po sa Vietnam, kayo po magpala, Panginoon. Patawad sa anumang pong mga pagkukulang at mga pagkakasalang nasumpungan sa buhay ng bawat isa, kayo po ang patuloy na maglilinis sa mga buhay. Ito ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So muli po nagpapasalamat ang inyo pong lingkod sa biyaya po ng buhay na tayo po ay magkakasama pa. Katulad po ni Brother Mark, first time ko din po na mag-preach ng worship service. And nakakakaba po, every time na tayo po ay haharap sa pulpito, nakakakaba. Pero salamat po sa pribilehiyo. Tinitake po ito bilang pribilehiyo dahil kung ating babalikan ating dating buhay ay wala pong makakatayo sa likod ng pulpito. Pero salamat po. Ganun din po kay Pastor Eloy na nagtiwala po sa inyong lingkod upang magdala po ng kanyang mga salita. And muli ko po, lagi ko pong pinapaalala pag ako nagsasalita, ang mensahe po ay para sa ating lahat. Okay? So hindi po ito naka-address sa isang tao lamang, sa isang pamilya, sa isang individual, hindi rin po sa akin lang, kundi ito po ay para sa atin. So kung kayo po ay ang mensahe kayo nakarelate, yun pong mas maganda. Kasi yun ang gusto natin eh. Yung tayo ang mensahe ay makarating sa atin. Kasi sayang ang ating pabango, pagbiyahe, gasolina, sasakyan, anumang effort natin ay masasayang kung ang Sunday ay dumating lamang na wala tayong natutunan at hindi nakarating sa atin ang mensahe. And maganda pong balita kapag tayo po'y tinatamaan, ibig sabihin may inaayos sa atin ng Panginoon. So, kumbaga hindi nasasayang yung pag-aayos sa atin ng Panginoon kasi ito yung ikabubuti natin. Sa mga magulang, yan po ay mas makakarelate kayo dyan. Kasi yung pag sinasaway niyo ang inyong anak, hindi naman para sa inyo yun eh. Para sa ikabubuti ng inyong anak. So, ang mensahe po ay para sa ating lahat. Yan. So, ang ating pong topic ay napa-assign po sa akin ay yung pong Spirit's Temple. So muli tayo po ay nasa pag-aaral ng Holy Spirit sa tema po ng ministry. Kung paano ang Holy Spirit ay kumikilos upang tayo po ay maglingkod sa magitan po ng ating mga ministeryo. So meron pong picture dyan. Yung pong picture ng nakasulat ay for official use only. Yan, di ka po. Kung inyo pong nabalitaan noong nakaraan, mga nakaraan taon po na po siguro yun, isang ganyang sakyan, para siyang pambarangay ng sakyan, nakita sa isang resort, sa isang private resort. At ano nangyari? Napabalita. Bakit? Kasi yung isang sasakyan na for official use only, ginamit ng isang opisyal sa kanilang family outing. So, nagitla ang mga kababayan natin kasi hindi nababagay gamitin yung official use only ng pangsariling kapakanan. And tayo ay minsan nagreklamo din, dapat nga hindi yung ginagamit sa ganung bagay. Pero madalas sa ating buhay, yung dapat for God use only na buhay natin, kung saan-saan din natin nagagamit. At doon tayo minsan, nakikita natin ating sarili, na minsan nga naman, hindi natin tayo nagpapagamit sa Panginoon kung saan-saan tayo nakikita. Okay, so yun po yung ating itatama at sana po yung makarating sa atin. So, madalas din po tayo nagagalit, lalo po sa mga nanay, sa mga magulang, kapag ang isang bagay ay nakikita mo kung saan-saan. Kunwari, yung toothbrush na bagong bukas, kita mo, nasa bowl na. At ikinikis-kis na dun sa bowl. Kasi hindi bagay yung toothbrush sa bowl. Yung mga brief ay kung saan-saan nakasampay. Yung mga damit na tubal na ay kung saan-saan nakikita. So nagagalit tayo kasi hindi na babagay ang bagay na yun sa lugar na yun.
Hindi nababago yung purpose nun sa lugar na yun. So, madalas din po sa atin ay ganun. Kung saan-saan tayo nakikita at wala tayo sa ayon ng purpose na ibinigay po sa atin ng Panginoon. So, ang discussion po kasi ng chapter 6 ng 1 Corinthians, kanina ko lang po napansin na ang evangelistic po pala natin ay chapter 5. Napakaganda po ng Book of Corinthians. Ito po yung nadaanan namin sa aming family altar and napakaganda po ng mensahe ng 1 Corinthians. Sa chapter 6, verse 1 to 6, sa inyo pong Bible, kung inyo pong makikita, ang issue po dyan, merong mga pagtatalo sa loob ng iglesia. Merong magkagalit na mga member at ang kanilang galit ay dumadala, sila'y pumupunta sa mga unbeliever na mga judge. O kunwari, may issue kami ng isang member. Kunwari kami ay nagtatalo kung anong susuotin ko. Pula o asul. Yung pagtatalo namin, dadalhin natin ito sa labas. Yung kanilang dapat sa kanilang lamang, pang simbahang usapan ay dinadala nila sa panglabas. So, nagiging katatasaran sa mga unbelievers. So, yun po yung naging discussion ng verse 1 to 6. Yun naman pong 7 to 14 ay pagpapaalala ng dating buhay at yung bago natin pong buhay ngayon. So, diniscuss po dyan yung upang ang tao na mga taga-Corinthians huwag man judge, pinaalala ni Paul na ang buhay natin ay ganun din dati. Tayo ay mga makasalanan din. Pero, binanggit sa verse 11, yung paano po tayo binago ng Panginoon. And then yung verse 15 to 20, at dito po tayo magdadwell, ito po ay about sa fornication, o yung single na gumagawa ng pang mag-asawa lamang, or engaged na may kalagaw yung iba, na meron ng kakasalin or kaya single. Yung po ay fornication. So, tayo, bilang tayo po ay nag-iintay sa Panginoon, tayo po kasi engaged na eh. Sa mga wala pa pong asawa, tayo po ay engaged sa Panginoon and siya'y muling babalik upang tayo pakasalan sa langit. Tika po, yan po ang pag-aaral ng Bible. Na tayo tinubos niya bilang kanyang bride and siya'y bumalik sa langit upang ipaghanda tayo ng lugar na kalalagyan ng kasalan sa langit. And then pag nag-rapture, tayo akit doon, merong kasalan sa langit, may tribulation naman po sa lupa. So tayo, ang ating kalagayan po ay engaged tayo sa Panginoon. So hindi tayo nababagay na kung kanino nakikipagrelasyon. Apo? So yan po yung konting discussion sa buong chapter 6. So simulan na po natin sa number 1. So dalawa lang naman daw po ang naging epekto ng kinakabahan eh. Napapaikli o napapahaba. Yan. So, sa number 1, tingnan po natin. Ang number 1, ano bang ibig sabihin ng Spirit's Temple? The meaning of it. Ano bang ibig sabihin na ikaw ay templo ng Espiritu Santo? Kasi yun ang po ang sabi ng verse 19. O hindi ba ganun nyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Ano bang ibig sabihin nun? Yan ba ikaw ay sinasapian? Ikaw ba ay merong Espiritong hindi maintindihan sa iyong katawan? At pag ikaw ay napapagiling, may ganun po ba? So ating alamin, ano ba ang meaning na ikaw ay templo ng Holy Spirit? Number 1, under po ng meaning ay, we are a property of God. Okay, so pag sinabi pong Spirit Temple, tayo ay pag-aari ng Panginoon. Sino po ang sabi ng verse 19 sa dulo? At hindi kayo sa inyong sarili. Bakit? Binalik sa verse 20. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. So hindi tayo sa ating sarili, tayo ay pag-aari ng bumili sa atin. So pag mayroon kang biniling bagay, inaasahan mo na ikaw ang gagamit nun. So tayo binili ng Panginoon, ibig sabihin tayo kanyang pag-aari. Siya ang may karapansan sa atin, siya ang dapat gumagamit sa atin. And makikita po natin na tayo property ng Panginoon mula pa sa creation. Tama po? Wala sa atin ang galing sa unggoy. Wala nga po ba? Walang nanggaling sa unggoy, walang nanggaling sa kawayanan, walang napulot sa basurahan, walang nakuha kung saan-saan lamang. Tayong lahat ay nanggaling sa tiyan nating ina, and then yung ating nanay ay merong nanay, na merong nanay, na merong nanay, at babalik kay Adan at Eva, at si Adan at Eva ay nilikha po ng Panginoon. Ibig sabihin, tayo ay pag-aari ng Panginoon mula pa sa creation. Mula sa ating pagkakalikha hanggang, ito po magandang balita, tayo ay pag-aari pa din ng Panginoon hanggang sa ating kaligtasan. So yung tinatawag po natin yung double property of God. By creation and by salvation. Nung tayo ay nalikha and then nung tayo ay naligtas. Tayo po'y katulad din ng Corinthians nung tayo ay mga makasalanan. Tingnan po ang sabi ng verse 9. Pasadahan lang po natin kung paano natin babalikan ang ating dating buhay. Kasi hindi po tayo nalalayo sa buhay ng Corinthians. Upang wag tayo magkaroon ng masyadong mataas sa tingin sa ating sarili, tayo po ay makasalanan. Tingnan po ang sabi.
O hindi ba ganin nyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Huwag tayong magpapadaya kasi nga pag tayo nasuklian ng kulang, ayaw nating tayo nadadaya, ayaw nating kulang, pero madalas tayo ang dumadaya sa ating sarili. Ito ang sabi, kahit ang mga mapakiapid, ano po ang pakiapid? Single, tama po ba? O may asawa, pakikiapid? May asawa. So, may asawa, nang aasawa pa ng may asawa or yung mayroong marriage habit, or sumakabilang bahay. So, yan po ay pakikiapid ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan. Kahapon po, mayroong 1,000 bulaklak para kay Maria. So, mayroong mga mananamba talaga sa Diyos-Diyosan. Hindi po yan trend. Yan po ay matagal ng problema ng Panginoon na ang tao, dahil ang Diyos ay hindi nakikita, pilit gumagawa ng larawang inanyuan upang doon ay lahanin. At yun po'y kasalanan. Unang sabi ng Panginoon, huwag kang gagawa. So tayo ay manamba din sa Diyos-Diyosan. Tayo ng bata ay talagang kuha din, nakaw ng bulaklak, itahagis sa mga Flores de Mayo. Tayo ay pag napapadaan sa simbahan, nangunguros, at doon natin inaalaala ang Panginoon. At doon tayo po nagkakasala. Tayo ay sumasamba sa Diyos-Diyosan sa hindi naman tunay na Diyos, ni ang mga mangangalun niya. Sa mga single naman po ito, gumagawa ng mga pangbagay na pang mag-asawa na hindi pa naman dapat. Yan po ay pangangalun niya. Ni ang mga nang bababae. Yan. So yan po ay, sa English po ay effeminate. Tama po ba? So yan po ay nang bababae. And then, pati po ang mapakipid sa kapwa lalaki. At yan po ay napakatalamak po ngayon. Pilit na pilit nilang ipinapasa ang SOGI bill na pumapabor lamang sa kanila. So tayo po walang problema naman kung sila ay pumatol sa kung anong gusto nila, sila ay pero tayo, hindi dapat nila gawing tayo ay mag-adjust sa kanila. Kasi yan po ang nagiging problema, yung batas nila, dapat ikaw na hindi naniniwala ay maniwala sa kanya. Okay? So ngayon po, yung kanilang batas na yon, pag-pray po natin na hindi talaga maipasa. Kasi tayo po ang lugi doon. Pwede akong makulong pag nalaman nilang ako ay nandidiscriminate ng ganong community. So, yan po ay kasalanan. Noon pa man, ang kasalanang talamak pa din po hanggang sa panahon po natin. Ngayon, verse 10. Ni ang mga magnanakaw, kumukuha ng mga bagay na hindi naman atin. Nakapanghiram ka ng kayuran, hindi mo pa binabalik. Palanggana, kawali, kutsara, tinidor. Nakapangupit sa bulsa ng iyong kapitbahay, sa bulsa ng iyong nanay at tatay. Yung sa Panginoon na hindi mo ibinigay, pagnanakaw. Ni ang mga masakim, gusto akin. Iyo, akin, iyo, akin, iyo. Pagiging masakim, gusto lagi ay kanyang sarili. At dyan po pumapasok ang pagsugal. Okay? Sa pagsugal, wala pong gustong matalo. Gusto laging panalo. Dyan po pumapasok ang pagiging sakim. Ni ang mga manglalasing. So, hindi ko po alam kung madami sa atin, pero madami po sa atin ay mga magiinom. Dati, sa inyo po pala, ay mga manglalasing. So, umiinom ng kung ano, gin, lambanog, sito, shembot, or ano po man yan, yan po ay paglalasing. At hindi po yun astig. Napakadaming namatay dahil lasing. Napakadaming kaguluhan dahil lasing. Yan po ay kasalanan na dinidil pa po noon sa Corinthians. Ni ang mga mapagtungayaw. Diyan po papasok yung pagmumura. And then yung dyan din po papasok yung pagiging chismoso at chismosa. Uy, alam mo. Diyan po pumapasok yung ikaw ay nag-spread nang hindi pa naman confirm. Yun yung pagiging, ang iyong bibig ay ginagamit mo sa pagmumura, ganoon din sa pag-i-spread ng maling balita. Ay, ano sabi ng Panginoon, ni ang mga manglulupig, extortioner, nanguhut-hut. At ito po ay nagsisimula kahit sa mga bata. Oy, bili ka nga mo ng toyo. Akin ang sukli. Oy, bili muna doon sa kanto. Pautang. Buong baga, tayo ay sakat sa maliit na bata, nung tayo ay nasa ganong kalagayan, hindi natin ginagawa hanggat wala tayong kinakamtan. Ni ang mga manglulupig, ano sabi ng Panginoon? Hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ganyan ang kalagayan natin. Pero, sa verse 11, at ganyan ang ilan sa inyo. Ngunit, nangahugasan na kayo. Ngunit, binanal na kayo. Ngunit, inaaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Yun yung dati nating buhay. At madami tayo dyan, makakarelate tayo dyan. Pero salamat, tayo ay naligtas. At tayo ay nakasumpong ng biyaya po sa Panginoon.
And then, tingnan din po ang sabi ng Ephesians chapter 1, verse 7. Ito po yung ating tingnan kung paano ating pinapatunayan na tayo ay pag-aari ng Panginoon. Na sa Kanya ay meron tayong ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan. So, hindi sa binyag, bautismo, pagsapi sa reliyon, pagiging mabait, kundi sa pamamagitan ng dugo, sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. So kung bakit tayo ngayon ay mayroong katubusan, bakit tayo ngayon ay ligtas, ay dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Wait lang po. Ay, kuya, parang nga nyo. Yan. Ngayon, medyo madumi po kasi yung pulpit eh. Ay, sorry po. Hello. Ano pong yung napansin? Yung panyong aking hiniram, na hindi naman akin, kung saan ko ginamit. Yung property ni kuya, na hindi naman akin, ipinunas ko sa pulpito, siningihan ko pa. Anong inyong napansin? Yung purpose sana ng panyo, na hindi naman akin, hindi niya na-fulfill ang kanyang purpose. At yan ang madalas nangyayari sa atin, kapag hindi natin nalalaman na tayo ay pag-aari ng Panginoon. Na yung dapat ang Diyos ang gumagamit sa atin sa maayos at perpekto niyang kalooban, kung saan-saan tayo napapasabit. At yun po yung nais nating solusyonan sa ating buhay. Na tayo ay makita nating tayo ay pag-aari ng atin pong Panginoon. Isa pong meaning ng tayo ay Spirit's Temple. Hindi lang po tayo property ng Panginoon, mayroon po tayong partnership sa Kanya. Partnership to God. Tingnan niyo po ang sabi ng verse 15. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay mga sangkap ni Kristo? Kukunin nga baga ang mga sangkap ni Kristo at gagawin kong mga sangkap na isang patutot? Huwag nawang mangyari, verse 16. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga nakikisama sa patutot ay kaisang katawan niya, sapagkat sinasabi niya ang dalawa ay magiging isang laman. So dinidil po ni Paul na hindi lang tayo pag-aari ng Panginoon, meron tayong pakikisa sa Kanya, meron tayong pakikisama sa Panginoon. So kung sa mag-asawa, hindi na babagay na itong asawa mo ay kung kanino nakikipag-asawa pa. Vice versa din naman sa isang asawa, kung kanino pa nakikipag-asawa. Ganun po ang nais ipakita sa atin ng Panginoon na tayo Kanyang pag-aari, tayo ay engage sa Kanya, huwag tayong magpagamit kung kanino. Doon po tayo nagkakasala ng fornication. So, ang meaning ng pagiging Spirit Temple ay tayo ay pag-aari ng Panginoon mula sa pagkaalika hanggang sa kaligtasan, property, and we have also partnership sa Panginoon. Paano ba tayo nagkaroon ng partnership? Yung binanggasa po natin kanina, verse 11. Yung dati makasalanan, ngayon ay nangahugasan, inaring ganap na tayo dahil ng Panginoong Hesus at ng Holy Spirit. So kaya ngayon tayo ay pag-aari na ng Panginoon, ngayon tayo ay meron ng partnership sa Panginoon ay dahil ng Kanya pong pagliligtas. Ang ating katawan ay sangkap ng Panginoon. Di ba tayo po hinalintulad din sa church bilang isang katawan ng Panginoon ng ulo, tayo ay katawan. Pangit na ito'y kung saan-saan ko ginagamit. Pangit na itong isang part na ito'y kung saan-saan ko ginagamit. Tayo po'y church na dapat ginagamit sa kalooban po ng ating Panginoon. At masagwa, tingnan, ang isang, kung katulad ng isang for official use only, kung saan-saan ginagamit, isang bagay na binili mo, kung saan-saan mo ginamit, isang panyong hiniram mo na hindi naman iyo, kung saan-saan mo ginagamit. Ganoon din ang buhay ng isang Kristiyano kung hindi tayo nagpapagamit sa Panginoon. So, yan po yung makikita natin sa meaning ng pagiging Spirit's Temple. Tayo po'y pag-aari ng Panginoon and we have also partnership to God. Number 2, na ating pong makikita. Ito lang naman po ay tatlo na puntos. Number 2 po ay yung ano bang mensahe ng pagiging Holy Spirit's Temple. Ano yung message nito sa ating buhay? Kasi alam natin tayo pag-aari na ng Panginoon. Alam natin na tayo ay meron ng partnership sa Panginoon. Ano dapat ang maging dating nito sa atin? Number 1, under the message of it, ay yung pong, it is a reminder of our worth. Ang pagiging templo ng Holy Spirit ay dapat nagpapaalala sa atin kung gaano tayo kahalaga ngayon. Kasi kung ating babalikan yung kaninang buhay, tayo
mga maglalasing, mapagmura, ng bababae, ng lalaki, mapangalo niya, sumasamba sa Diyos-Diyosan ay walang kwentang buhay, patapon at deserve ang impyerno. Ngayong tayo ay naligtas, meron tayong Holy Spirit na nakatira sa atin, tayo po ngayon ay isa ng maharlika. Or tayo ngayon ay meron tayong halaga dahil ang Panginoon po ay nasa atin. Tayo naniniwala na ang Holy Spirit na Diyos ay nakatira sa atin, sa ating katawan, at yun siya yung nagbibigay ng worth sa atin, ng halaga sa ating mga buhay. Na mula sa pagiging alipin ng kasalanan, tayo po ay naging alipin ng Panginoon. Sabi ng 1 Corinthians chapter 4, tayo ay alipin. Kung saan tayo dalhin ng ating kasalanan, doon tayo. Para tayong bakang may nakapangilong na pag hinila ng amo, wala tayong magawa dahil tayo nakapangilongan ng ating kasalanan. Kung saan tayo dalhin, hindi ka, ay sumusunod po tayo eh. Bakit? Alipin tayo ng ating mga kasalanan. Pero salamat na ang pagliligtas ng Panginoon at ang pagtira ng Holy Spirit ay nagpapaalala na tayo po ngayon ay meron ng halaga. Tingnan niyo po ang sabi ng verse 19 and 20. O hindi ba ganin nyo nalalaman ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? So ang Holy Spirit ay nagde-dwell na po sa atin ngayon, naninirahan sa buhay ng bawat isang Kristiyano. At hindi kayo sa inyong sarili. Okay? So ang ating pong mismong katawan, pwede nating alagaan, pwede nating pamatsyuhin, pagandahin, pero tayo magde-dwell pa din sa paniniwalang tayo po ay pag-aari ng Panginoon. Tayo kanyang alipin. Ngayon, bakit natin pinapaalala yung worth natin? It is a reminder of a worth. Bakit? Kasi ito pong pagiging pag-aari ng Panginoon ay encouragement sa atin na hindi tayo worthless. Na hindi tayo patapon. Na hindi tayo dapat kung saan-saan lang, hindi tayo pichi-pichi lamang. Hindi tayo pang ganong bagay. Hindi dapat tayo nababagay sa mga kasalanan kung saan tayo inihaw ng Panginoon. Kundi tayo ngayon ay precious dahil ng Panginoong Jesus. At dahil sa Holy Spirit na meron po tayo. Kung tayo hindi naligtas, tamang tayo ay worthless, patapon. Pero dahil ng Holy Spirit at ng Panginoong Jesus na ginawa sa ating buhay, tayo ngayon ay meron ng halaga. Okay? Bakit po natin pinag-aaralin yan? Kasi ito po'y panlaban din sa ating mga self-pity natin. Na ako'y mahina, na ako'y patapon, na ako'y walang magagawa, na ako'y mahina naman ako, nagkasala naman ako. Anong panlaban mo dyan? Daya niya ng kaaway. Ipapaalala sa ng Holy Spirit, huy, nakatira ko sa iyo. Ikaw ngayon ay binila ng Panginoong Jesus, meron ka ng halaga. It is a reminder of our worth. Na kung bakit tayo ngayon ay mahalaga na sa harap ng Panginoong, ng Diyos Ama, ay dahil ng Panginoong Jesus na tumubos sa atin at dahil ng Holy Spirit na tumitira po sa atin. Tingnan niyo po ang sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 18. Paano ba tayo tinubos ng Panginoon? Sabi sa screen, pakibasa nga pong sabay-sabay. Ready now? Read. Okay, so ang sabi po dyan, i-discuss na ni Peter sa kanyang sulat na itong sabi, na inyong nalalamang, kayo'y tinubos, tayo'y naligtas, dahil tayo po'y alipin ng alipin ng kasalanan. So kung anong gusto ng kasalanan yun ang ginagawa natin. Pero sabi dyan, tinubos tayo. Pag sinabing tinubos, kung bagay kayo nagsangla, pag tinubos mo rin, iyon na uli yun. Na mga, ano sabi, tayo tinubos, hindi ng mga bagay na nangasisira. Okay? So tayo po hindi tinubos ng ating sakramento, o ng kung ano man yung, kahit po ang pagiging pagbabaptize, hindi po tayo dito naligtas. Tayo naniniwala na ang baptism ay hindi part ng ating salvation. Kundi pagpapakita lamang na tayo ngayon ay naligtas na. Nang pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay. Sino po dito ang kaya siya iligtas dahil siya mayaman? O kung bakit siya iligtas pa rin ngayon ay merong 2 million sa bangko. Pakitaas nga po ng kamay. Merong 2 million sa bangko. 2 na lang po siguro, no? Kasi kung babase po ang Panginoon sa ating kalagayan, okay, bawat kasalanan, sige, ibase natin sa iyong yaman. Bawat kasalanan,
10,000? Kunwari, Malakuya Will, ang dating ng Panginoon. Bawat kasalanan, 10,000. Nakapagsinungaling, 10,000. 10,000. Baon na tayo sa utang. At wala tayong ibabayad sa Panginoon. Kaya po ang sabi ng Panginoon, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Hindi natin kayang dalhin ang ating sarili sa langit. Hindi natin kayang maging matuwid sa harap ng Panginoon. Pero salamat sa ginawa ng Panginoong Jesus na tayo kanyang tinubos, hindi sa pilak, ginto, kundi ang sabi ng verse 19, sa paanong paraan po tayo tinubos? Kundi ng mahalagang dugo. Paano po ba nangyari yung dugo na yun? Na ang Diyos anak ay nagkatawang tao, nung siya 30 years old, ay dinala ang ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo, tinadyakan, sinuntok, dinuraan, kinururahan, tinik, ipinako sa krus, namatay, at natigis sa kanyang dugo para sa ating mga kasalanan. Na kung ating babalikan, sana tayo ang naandun. Tayo dapat na magbabayad ng ating kasalanan, pero salamat sa ginawa po ng Panginoong Jesus, gaya ng korderong walang kapintasan at walang dungi sa mga tuwid bagay ang dugo ni Kristo. Di ka po ng Old Testament, kailangan nilang magdala ng hayop na walang apintas upang magiging kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Pero ngayon pong New Testament, wala na po tayong daladalang baka, kambing, tupa, kalapate, bato-bato, o kung ano man pong daladala natin. Bakit? Alam natin na ang ating kaligtasan ngayon ay nakabase na sa ginawa po ng ating Panginoong Jesus. Kung bakit ngayon tayo ay merong paalala na tayo merong worth, meron tayong halaga, ay dahil po ng Panginoong Jesus. So, ang pagiging templo ng Espiritu Santo ay pagpapaalala na tayo ay merong halaga. We have worth. Number 2, napaalala sa atin yung mensahe ng pagiging templo ng Espiritu Santo. Hindi lang ng ating worth, ganoon din paalala ng ating work. Tingnan niyo po ang sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 19. O hindi ba ganin nyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos? Hindi kayo sa inyong sarili. Verse 20, sapagkat kayo binili sa halaga, yung pong halagang yun ay ang Panginoong Jesus. Merong kalooban ng Panginoon sa atin, yung work natin, ito ang work natin. Luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. So, hindi lang ito nagpapaalala ng ating halaga, ito yung nagpapaalala din ng ating gawain. Kung ano ang dapat ginagawa natin bilang tayo tinubos ng ating pong Panginoong Jesus. Sinasabi ng verse 19 and 20, na hindi tayo sa ating sarili, binili tayo sa halaga, meaning, we have now a new purpose and work in our lives. Ano bang purpose natin dati? Pa-impyerno, patapon. Anong ating ginagawa dati? Kasalanan. Pagrebelde sa Panginoon. Pero ngayon tayo ay naligtas, pinapaalala na ang templo ng Holy Spirit ay meron ng bagong work. At ito po ay ang maglingkod sa Panginoon. So, ang sabi ng verse 20, ito po kasi isa ding magandang paalala. Sa New Testament po kasi, uso po nun ang alipin. Po. So, kung inyo pong napansin, ito po ay natigil na lamang siguro nung centuries before natin. So, ang itsura po ng pagiging alipin ay ganito. Meron kang pag-aaring tao, and then bibili mo yung taong yon upang maglingkod sa iyo. Okay? Kunwari, ang presyo ng isang alipin ay 10,000. So, pag meron kang 10,000, bayad ko, 10,000. So, daladala mo na yung alipin, and then itong alipin mong binili, pupunta sa iyong bahay at paglilingkuran kaniya. Kasi po ngayon, ang pagiging alipin ngayon, or pagiging, iba na po kasi ang definition natin eh. Sinusweldohan na ngayon. So, pag nakasweldo, babalik na ulit sa pamilya. Dati po, pag ikisinabing alipin, maglilingkod ka na hanggang mamatay kung sino ang bumuli sa iyo. Ngayon, ito po ang naisip parating sa atin ng Panginoon, na ang work natin bilang tayo alipin ng Panginoon, tayo ngayon ay maglilingkod sa Kanya. Ano po ba ang ginagawa ng isang alipin? Obviously, naglilingkod at dapat tayo naglilingkod sa tumubos sa atin at hindi kung saan tayo tinubos. Tingnan po sa may mga empleyado at merong empleyado. Ano po ang dapat ginagawin bilang ikaw ay worker, bilang ikaw ay empleyado? Dapat ikaw ay nagtatrabaho. Pangit tingnan, ikaw ay worker, ikaw ay employee na hindi ka naman nagtatrabaho. Ang work ng isang worker ay magtrabaho. Ang isang work ng isang employee ay magtrabaho.
So kung tayo binili ng Panginoon mula sa ating mga kasalanan, ngayon ay meron tayong trabaho. Ang maglingkod po sa ating Panginoon. Hindi na dapat tayo bumabalik sa kung saan tayo tinubos ng Panginoon. Di ka po? Hindi tayo katulad ng baboy, na pag yung baboy, kapag naliguan mo, pag naliguan na ulit, tatalo na ulit doon sa kanyang dumihan. Ngayong tayo ay tinubos ng Panginoon mula sa ating kasalanan, dapat tayo naglilingkod, nagpapasalamat sa tumubos po sa atin. Kasi kung hindi tayo tinubos, kawawa ang ating buhay. Sayang at nasa impyerno. Tingnan niyo po ang sabi ng verse 18. Magsitakas kayo sa pakikiapid, lahat ng kasalanan gawin ng mga tao ay nasa labas ng katawan, ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan upang malabanan natin ang fornication, na tayo nakikiapid pa, miski tayo engaged sa Panginoon, alam dapat natin ang ating work. And ang ating pong work. Tingnan niyo po sabi ng 1 Corinthians 10 verse 31. Madalas ay life verse ng iba. Kaya kung kayo'y nagsisikain man, kayo nasa magandang restaurant, kayo ay nasa out of town, o nagsisiinom man, soft drinks, or juice, tubig, o ano man ang inyong ginagawa, nasa bahay, nasa trabaho, nasa school, o ano man ang ating ginagawa, ano ba sabi? May work na pinapagawa sa atin, gawin ninyo ang lahat sa kaluluwalhati ng Diyos. Yan ang work natin ngayon. Dapat dyan tayo nakapaltak na ano man ang aking ginagawa, dapat ito ay para sa Panginoon. Bakit? Ito yung way ko ng pagpapasalamat dahil ako'y kanyang tinubos. Dahil ako ngayon ay ligtas, ang work ko ngayon ay maglingkod sa Panginoon. Tingnan niyo po ang sabi niya ng Romans chapter 12, verse 1. Sabi ng Romans 12, verse 1, kaya nga, mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan, katulad ng verse 20, na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. So ang pagsamba po natin ay nagsisimula sa ating buhay. Hindi ang pagsamba natin tuwing Sunday lang. Na tayo ay naka-coat, naka-necktie, naka-leather shoes, naka-pang Sunday dress, at tayo sasamba sa Panginoon. Every day, every time, dapat tayo po sumasamba sa Panginoon. Once na tayo ay merong ginagawa para sa Panginoon, meron kang tinatapos para sa Panginoon, nagtatrabaho ka, pumapasok, meron kang tinatapos sa bagay, para po dapat yan sa Panginoon. Yan ang work natin. Hindi lang maging paalala sa atin ng ating halaga, kundi maging paalala ng atin pong trabaho. At yan po maging mensahe ng pagiging templo ng Holy Spirit. Hindi lang tayo pag-aari ng Panginoon, may partnership sa Kanya, may worth. And number 3, ito po yung, paano naman natin makikita na tayo, ang nga ba, ay temple of the Holy Spirit. Paano ito magmamanifest sa ating buhay? Kasi alam na natin ang meaning. Alam natin ang mensahe sa atin. Paano dapat ito makita sa ating buhay? Paano natin ito ma-apply sa ating buhay? Paano ko makikita na ako, meron nga ba ako talagang Holy Spirit sa aking buhay? Number 3, the manifestation of it. Kumbaga po, pag bumili kayo sa Shopee ng pampaputi, dapat kayo ay pumuputi. Bumili kayo ng pampatangkad, dapat ay tumatangkad. Bumili kayo ng pampalusog, dapat ay lumulusog. May manifestation, merong evidence ang mga bagay na inyong binibili. Ngayon, anong manifestation na tayo po ay pag-aari ng Panginoon at merong Holy Spirit na nakatira sa atin? Ano po yung manifestation? Number 1, ay yung pong we serve God. Ang pagiging temple of the Holy Spirit, katulad nung kanina, tayo po ay dapat maglingkod sa Panginoon. Kasi ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 6 verse 20, yung dulong verse na natin pong binasa, hindi na kayo sa inyong sarili. Ito po isang verse na ginamit sa akin, bago po ako mag-full time, ipinaalala sa akin ng Panginoon na hindi ka na sa iyong sarili, binili lang kita, anong purpose ko ngayon? Ang luwalhatiin ng Panginoon sa aking katawan. At hindi lang naman po ako ligtas Ikaw ay ligtas din. Ikaw ngayon ay mayroon ding Holy Spirit. Ngayon, meron dapat itong manifestation sa atin. At number 1 na manifestation sa atin, madami po kasi. Number 1, tayo ay naglilingkod sa Panginoon. And isa po sa naluluwalhati natin ang Panginoon,
ay tayo po ay naglilingkod sa Kanya. Tingnan niyo po sa mga mataasan tayo sa isang kumpanya. Sa mga boss, natutuwa sila na kapag itong empleyado kanilang pinapasahuran, kanilang kinupkop, nagtatrabaho nga. Kasi yun ang dapat niyang gawin. Kasi siya ay isang trabahador, isang alipin. Ang kanyang dapat ginagawa ay naglilingkod. And we are saved to serve. Ito po ang purpose natin. Tayo ay naligtas upang maglingkod. Kasi po, ang pagliligtas ng Panginoon ay hindi lang para pumunta sa langit. Ulitin ko po, ang purpose ng pagliligtas ay hindi lamang para pumunta sa langit. Kasi kung tayo ay para lamang pumunta sa langit, dapat nung ikaw ay nagsisit na ng palataya, namatay ka na. Oh, okay na. Fulfill na ang kaligtasan. Palangit ka na. Hindi po ganoon na nangyari. Buhay ka pa ngayon. Natatamasa mo pa ang pagliligtas ng Panginoon. Anong dapat mong gawin? Dapat tayong lahat ay naglilingkod. Dapat tayo ay merong mga ministeryong ginagamit upang mapaglingkuran ng ating Panginoon. Meron tayong iba't iba. Walang mas higher na ministry. Lahat tayo pantay-pantay. Kung saan ka merong talent, kung saan ka merong gift, diyan ka magpagamit. Iyan ang ministeryo mo kung saan ka gagamitin ng Panginoon. Ang alipin ay binili upang maglingkod. Kasama na ang pagpunta sa langit sa ating kaligtasan. Pero dahil buhay ka pa, meron pang purpose na binibigay sa iyo ng Panginoon, gamitin natin to upang maglingkod sa Kanya. Tingnan niyo po ang 1 Corinthians chapter 7, verse 23. Pagpapakita, sa halaga, kayo binili, hindi tayo binili sa kung ano-ano lang, tayo binili ng Panginoong Sus, huwag kayong maging alipin ng mga tao. Tayo po'y gumagalang sa mga authorities, sa inyong mga boss, sa inyong mga magulang, sa mga dapat tayong gumalang sa kanila, pero dapat hindi na tayo alipin ng tao. Dapat tayo alipin po ng Panginoon. Dapat palaging ang Panginoon ay nasa iyong priority. Tama, mahalaga po magtrabaho. Saludo po ko sa lahat ng nagtatrabaho. Mahalagang mag-aral, mahalagang kumita ng pera, mahalaga po yan. Pero dapat hindi niya napapaltan ang tayo ng Panginoon sa kanyang pagiging una. Sabi nga po, ang pagiging balanse ay hindi Panginoon, ito ang iyo. Hindi yan ang balanse. Sa pagbabalanse ng Panginoon, ito ang Panginoon, dito ang ating magagawin. Yan ang balanse sa Panginoon. Ang tunay na balanse, laging lamang ang Panginoon. Kasi po, pag ito ang pinalamang mo, pag ang Panginoon ang yung pinabayaan, lugi ka. Masisira lahat ng pinaghirapan mo, masasayang yan. Pero ang Panginoon, kapag inuna mo siya, anong sabi ng 6:33 ng Matthew? All things shall be given unto you. Hindi kanya na pag-aalahanin. Anong dapat gawin? Unahin mo siya. Pero ang madalas nangyari, hindi natin inuuna ang Panginoon at dito tayo nagkukumahog sa mga bagay na hindi niya naman pinapagawa sa atin. Huwag po tayo maging alipin ng mga tao. Luke chapter 19 verse 10. Ito isang kwento na after ng isang alipin ay magtrabaho. Anong dapat sabihin ng isang alipin? Mali po pala, Luke 19:10. Ano po pa yan? Unprofitable servant. Ano nga po yun? Ito ang dapat niyang sabihin. Mga aliping walang kabuluhan kami. Ginawa lang namin ang mga bagay na dapat namin gawin. Luke chapter 17:10. Yun, lumabis ng dalawang chapter. Sabi ng Luke 17 verse 10, gayon din naman kayo, pagka nagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo inutos, inyong sabihin, ito ang dapat nating sabihin palagi. Once na natapos natin ang ating ministry, kapag tayo nakapagtugtog na ng instrument, kapag tayo nakapagpatas na ng silya, nakakamay sa mga bisita, nakapag-usher, nakapag-map, nakapag-walis, nakapag-entertain, nakapaglingkod sa Panginoon, lagi tayo magsasabi ng itong bagay. Mga aliping, walang kabuluhan kami. Bakit? Ginawa namin ang katulungkulan naming gawin. Yun ang dapat talaga natin ginagawa. So, hindi tayo nag-aantay ng pagpapasalamat sa Panginoon. Pero hindi naman tinuturo na ito na ating ipagsawalang bahala ng ating mga kapwa manggagawa, ng ating mga kapwa member, mga kapwa alipin. So, kung meron pumabor sa iyo, ikaw meron ginawa sa iyong effort, magpasalamat. Kasi hindi niya naman trabaho yon. Salamat sa Panginoon na gumagamit sa kanyang buhay. Hindi tayo umaantay ng pasalamat sa Panginoon. Kasi dapat natin yung gawin. Yun ang maging
laman ng ating isip, laman ng ating puso na ginagawa ko ito para sa Panginoon. Kaya naman tayo madalas nasasaktan eh. Kaya tayo madalas nadidisappoint kasi ang bagay na ginagawa natin, wala na sa hulog. Hindi na natin ginagawa para sa Panginoon. Pero maging paalala po sa atin ng manifestation na tayo, Temple of the Holy Spirit, tayo po ay naglilingkod sa Panginoon at once na tayo nakapaglingkod, it is worth it. Ito ay ginawa ko para sa Panginoon. We ought to please God and not men. Kung walang magkikita sa iyo, it's okay. Ang Panginoon na ang bahala. Kung may magkita naman sa iyo, okay lang din. Pasalamat sa Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, hindi siya nakakalimot. Kunwari, pwede kang ma-praise ngayon, next week, hindi na pwede. Pero ang Panginoon, hanggang sa mula sa iyong pag-aligtas, mula na ikay ipinanganak, tandaan niya ang lahat mong ginawa. And sapat na yon upang ikay magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Sabi po ng Philippians chapter 2, verse 7. Ano po sabi ng Philippians chapter 2, verse 7? Sino yung example natin sa paglilingkod? Si pastor? Hindi po. Ang mga worker? Yung mga great apostles? Ang great example natin sa paglilingkod ay mismo yung ating tagapagligtas, ang Panginoong Jesus. Ang sabi ng verse 7, kundi bagkos sinubad niya ito at naginyong alipin. Siya'y Diyos, kapantay ng Ama, nagkatawang tao, bumaba sa pinakababa, ipinanganak sa sabsaban, mapanghi, bangate, walang pumapansin, namuhay kasama ng mga mahingisda, ng mga mahining, ilambuhis ng mga makasalanan, hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos at kanyang sinuot ang pagiging alipin. Naglingkod sa atin. At nakitulad sa mga tao, naghugas ng paa, gumamot ng mga ketong, nagpagaling ng mga pilay, ng mga bulag, ng mga inaagasan, na pagpapakita, example, na kung ating tagapagligtas ay naglilingkod, gaano man tayo pang mga niligtas na yan. Kung paanong yung boss, hindi ang boss ay yung leader natin ay naglilingkod, dapat tayo mga tagasunod din na yan. Di ka po, minsan nakakaya, boss ako na dyan, ba't ikaw nang gumagawa na yan? Ipinapakita sa atin na kung tayo ay nakakahiya, kung tayo mismo ang hindi naglilingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi ang Panginoon nga, mayroon na siyang title upang huwag na maglingkod. Pero pinakita niya example na siya nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao. Tayo po sa labas ay may iba't ibang uniform. Di ka ba? May mga mataasang tayo, may mga boss, may mga leader, may mga superintendent. Pero dapat pagdating po dito sa simbahan, meron tayong unity. At isa lamang uniform. Ano pong uniform na yun? Ang uniform ng pagiging alipin. Ginagalang natin ang mga successful nating mga members. Pero dito sa simbahan, pare-pareho tayong alipin ng Panginoon. Wala tayong sinisino po dito. Kaya nakaka-bless yung mga dapat ay parang mayroon ng, pwede na eh. Pero pag makita mo siya naglilingkod, maging paalala sa atin na ang kalooban ng Panginoon sa ating mga niligtas ay maglingkod po sa Kanya. Tayo maging katulad ng Panginoong Jesus na naglilingkod. Ano sabi niya sa verse 8? Naging masunurin hanggang kamatayan. Madalas po sa atin, nagiging masunurin hanggat tila. Pag umulan na, wala na. Kapag wala nang susundo, wala na. Kapag hindi na, pag meron ng kasabay na schedule, wala na. Pero ang Panginoong Jesus, naging masunurin hanggang kamatayan. Tayo nga po, pinipigilan pa natin ang kamatayan, di ka po? Kumukuha tayo ng mga insurance, ng pampalakas, vitamins, kasi ayaw pa nating mamatay. Pero ang Panginoong Jesus, siya naging masunurin hanggang sa kamatayan para po sa atin. Sabi din po ng Colossians chapter 3, verse 17, at anumang inyong ginagawa, palagi po sinasabi, kasi pwede tayo magkaroon ng isip na dito ko lang nalulugod ang Panginoon, dito lang ako naglilingkod sa Panginoon. Pero paalala palagi ng verse, ano man niyang iyong ginagawa, sa salita, sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa mamagitan niya. Biyaya po mga paglingkod. Kasi ang paglingkod natin dati, paglilingkod din naman, pero hindi tinatanggap ng Panginoon. Pero tayo ngayon, kahit yung simple, sa pantaong panahon na simpleng ginagawa natin, ay na-appreciate ng Panginoon. Maging paalala sa atin na kung ano man ang ating ginagawa, ito dapat ay para sa Panginoon. Way natin ito ng pagpapasalamat at pagpupuri sa Panginoon. So, ano pong unang manifestation na tayo ay Temple of the Holy Spirit? Tayo po ay naglilingkod. Pangalawa,
na manifestation ay yung pong glorify God. Ang temple ng Holy Spirit ay ang templo, ang katawan, ang buhay na nakalulugod at nagpupuri sa Panginoon. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 20, binili na kayo sa halaga, luwalhatiin ng inyong katawan ang Diyos. Anong ang dapat gawin? Ang katawan ay dapat lumuluwalhati sa atin pong Panginoon. Isang mahalagang purpose ng temple noon pa man po ay magbigay ng puri sa Panginoon. Doon dinadala ang mga handog, doon nagpupuri ang mga tao. And hindi natin may iwasan, di ka po ang Panginoong Jesus, nung siya'y nasa temple, nung nakita siya nagbibili ng pera, nagbibili ng mga hayop, anong kanyang ginawa? Pinagtataob niya, pinagtapon niya. Hindi kasi bagay. So minsan, sa ating mga buhay, bilang temple ng Panginoon, may mga ayusin talaga siya sa atin. At kasi hindi yung bagay sa atin. And doon tayo mas ma-appreciate na tayo nga may mahal ng Panginoon. Kunwari, meron kang kulangot sa ilong. Merong maglalakas sa loob, uy, may kulangot sa ilong. Masakit. Kulangot sa ilong. Pero yung way niya na pagkasya, uy, mapapaya ka, meron kang kulangot sa ilong. Ganon din ang Panginoon. Uy, hindi ka dapat yan. Hindi mo dapat ginagawa yan. Ganon ang way ng Panginoon pagpapakitang tayo kanyang mahal. Kasi dapat ang buhay natin ay para malugod po ang Panginoon. Bilang alipin ng Panginoon at pag-aari niya, we ought to glorify God sa ating buhay at sa ating ginagawa. Yung buhay natin, para sa Panginoon. Ang paglilingkod natin, para sa Panginoon. Pagpapakita na, Lord, ito yung binili mong buhay, ito yung iyong alipin, gamitin mo sa iyong kaluwalhatian. Ang sabi ng Philippians chapter 1 verse 20, sinabi ni Paul sa kanya, ayon sa aking maningas sa paghihintay at pag-asa, nasa na may hindi ako mapapahiya, malakas sa kanyang loob, I have that confidence, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon, ay dadakilain si Kristo sa aking katawan. Ano ba ang purpose natin ni Paul? Pumatay ng mga Kristiyano. Pero ngayon, siya inaligtas, ang purpose na ngayon ng kanyang katawan ay maging sa magitan ng kabuhayan o sa magitan ng kamatayan. Kung siya man ay mabuhay, para sa Panginoon. Kung siya ay mamatay, para pa din sa Panginoon. Verse 21, for me, to live is Christ, and to die is gain. Ang mabuhay ay si Kristo. Kung bibigyan tayo ng buhay pa ng Panginoon, ipaglingkod sa Panginoon, at kung tayo mamatay na, pakinabang. Bakit? Hindi na sayang ang ating buhay. Wala tayong sinayang na pagkakataon. Wala tayong isinantabi na pagkakataon upang maglingkod sa Panginoon. At tayo maging katulad ni Paul na masabi natin, mabuhay para sa Panginoon, mamatay para sa Panginoon. And Revelation chapter 5 verse 9, last verse po natin. Ang paglilingkod po ay daladala natin hanggang sa langit. Tingnan niyo po ang mga Kristiyanong nasa langit. Ang sabi ng verse 9, sabay-sabay niyo nga pong basahin. Ready now? Read. Anong ginagawa po ng mga taong ligtas sa langit? Nagpupuri pa din sa Panginoon. Ang sabi po diyan, hanggang sa langit ay magpupuri tayo. Kaya dito po halos sa lupa, practice pa lamang. Kaya kung sa practice pa lamang, ikaw ay nauumay na, tinatamad ka na, at ayaw mo nang gawin, lalo na po sa langit, walang humpay tayo magpupuri sa Panginoon. Ang ating buhay, ang ating kaluluwa ay gugugulin natin sa pagpupuri sa Panginoon, walang humpay. So ito yung pagpe-prepare pa lamang sa atin na ang buhay na ligtas ng Panginoon ay para sa Kanyang kapurihan. And sabi din pong Revelation chapter 5 verse 9, ang Panginoon ay karapat-dapat. He is worth it. Di ka ba, pag kayo naglilingkod sa inyong mga asawa, worth it ang iyong asawang paglingkuran. Ang inyong mga anak, worth it. Ang inyong trabaho, worth it. Lalo higit ang mga bagay na ginagawa natin sa Panginoon. Sana matapos natin gawin, ang masabi natin, it is worth it. Kasi ito ginawa ko para sa Panginoon bilang Kanyang alipin. And makikita natin sa ating text na binasa sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20, He is our, and we are His. Ang Panginoon ay nasa atin, na tayo naman ay para sa Kanya. So sa number 3 po natin, ang manifestation, we ought to serve God, and we ought to glorify God. So bilang temple of the Holy Spirit, hindi lang makita natin yung meaning nito,
yung message nito, ganoon din po sana yung manifestation nito. And for our conclusion and application, ano pong makikita natin? By God, by our salvation, and for God, by our service. Sana po ang mensaheng ating napakinggan ay maging magandang paalala sa atin at hamon. Kasi sayang nga po ang ating mga napapakinggan kung ito next week, wala na uli. And hindi ito magiging way upang maglingkod sa Panginoon. Sa ating pong conclusion application, by God, lahat ay sa Panginoon, and for God, lahat ay para sa Panginoon. Lahat ay dahil sa Panginoon, buhay, lakas, at anumang ating tinatangkilik ay dahil ng Panginoon, babalik ka sa sanhi. At ang sana'y maging bunga nito ay para po sa Panginoon. So muli po, ang bawat Kristiyanong naligtas ay mayroong Holy Spirit na nakatira sa atin. And that's our message for today po. We are the Spirit's temple. Tayo po mag-pray. Tayo manalangin. Panginoon namin Diyos na mapakariyan sa lahat. Magandang umaga, Panginoon. Salamat po muli sa mensaheng aming